Sino ka? Parang hindi kita maalala. Kamag-anak ba kita? Kaibigan ba kita? O hindi ko alam kung sino ka sa buhay ko. Hello, magandang araw po sa lahat. Sa araw na ito, gusto ko lang pong itanong, may kakilala po ba kayo na isang tao or sino man na naging bahagi ng buhay niyo or maaaring kaibigan, kamag-anak, or mismong kapamilya or immediate family niyo na nagkaroon ng isang sakit na masasabi nating hindi natin mapipigilan kung hindi kailangan lang natin talagang tanggapin at tulungan sila. Ano po ba ang tinutukoy ko? Walang iba kung hindi kapag ang isa ay nagkaroon ng dementia. Oo, mga buddy, bilang 50s, kailangan maging aware tayo na pwedeng dumating ito sa atin, anumang edad natin. Sa pag-aaral, sa science and medicines today, marami ang talagang lumalabas na marami ang nagkakaroon ng dementia sa mga panahong ito. Ano man ang dahilan, pwede itong pigilan. Sa experience po ng aming family, ang mismong father ko ay nagkaroon ng dementia. Mula ng 2020s pandemic, nagkaroon ng mabilis na pagbabago sa galaw, kilos, pag-iisip, pagsasalita, at maging mga pangkaraniwang gawain na ordinary lang para sa kanya. Biglang nagbago. Nagbago ang routine, nagbago ang paraan ng pagsasalita, paraan ng pagkilos, yung bilis, biglang bumagal. Yung maraming siyang nagagawa, pero at the time, nagsimula ng magbagal ang lahat. So, ikwento ko lang po ng mabilis. Ang father ko po ay undergraduate po ng engineering. Nakapag-asawa sila ni mami, or ng nanay ko. And then, nagkaroon siya ng masiglang pagtatrabaho, masiglang pagkilos sa loob ng maraming taon. Naging aktibo siya sa paggawa ng ilang mga bagay na talagang nakakatulong sa pamilya, gaya ng pagre-repair ng mga lumang kasangkapan, pagre-repair ng mga lumang mga gamit, at pag na-repair niya, masasabi mong parang bago pa. Napakasipag ng tatay ko, napakakisig, sobrang proud ako kasi marami siyang na-accomplish sa buhay niya. At ito ay talagang hindi man siya perfectong tatay or perfectong asawa. Siyempre, gaya rin ng lahat o gaya rin ng karaniwan o karamihan. Lahat naman ng pagsisikap niya ay nag-pay off. Ayun, napalaki niya kaming lahat. Siyempre, at ganun din, nagkaroon din naman ng magandang bunga ang lahat ng hirap niya. Itong huli, noong 2020, nagsimula ang pandemic. Masigla pa siya, talagang umaagapay pa siya sa lahat ng mga gawain. Hanggang ito ay bumagal at nakaramdam siya ng mga panghihina. At itong huli, nung today is 2026 na, so 6 years na gano'n ang kalagayan niya. Plus, na mild stroke pa siya, kaya talagang nakadagdag iyon ng paghirap. Nahirapan na siyang maglakad, at gano'n din, marami na siyang hindi nagagawa na karaniwan niya sanang nagagawa noon. Gaya ng pagkukumpuni ng mga gamit, gaya ng sarili niya sanang pagkilos, kasaganang sarili. Yan, kailangan niya na ng talagang tulong. Mula pa yan noong 2022 nag-start. So, ang dementia ay hindi biglaang nakikita sa isang tao at hindi rin siya talaga
masasabing sakit na bigla kang mawawala na lang. Ito ay unti-unting nararamdaman, unti-unting magbibigay sa iyo ng signs, at pagkatapos, ito ay magbibigay na ng parang signal na papunta ka na dun sa dulo or mga last stages ng dementia. Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Pagkatapos ng pagdalaw ko sa tatay ko, naisip ko na mabuting i-share ito sa mga taong talagang gustong maging malusog habang sila ay papunta sa midlife or middle age, or minsan pa nga lampas na ng middle age. At syempre pa, bago pa maging middle age, may mga signs din na pwede nating bantayan para ito ay makita natin agad at ma-prevent ang pagbilis ng progress nito. Yan, magandang araw po. Ako po muli si Lian. Ang topic na ito ay kwentuhan lang at nais natin makatulong sa pinakamaraming tao na maabot ang video na ito. Sana po bago po ako magpatuloy, ayan, welcome po at welcome back sa lahat. At sana po i-like, share at subscribe natin tong topic na to para tayo ay makatulong ng mas marami sa lahat ng maabot natin. Ayan, so magandang araw po muli. Ang pag-uusapan po natin ay gaya ng nabanggit ko po sa aking simulang bahagi ng episode na ito ay 10 tips para maiwasan natin ang dementia. Pero bago ang lahat, alamin natin ano ba ang kahulugan ng dementia? Or ano ba ang dementia? Ayan. Kailangan nating malaman kung ano ba ang dementia, at bakit nagkakaroon ng dementia ang isang tao. Yan. So, gusto ko lang pong i-disclaim na hindi po ako doktor, hindi rin po ako psychologist. Nais ko lang po magbahagi ng something na makakapulutan ng aral or makakapulutan ng mga information na makakatulong sa buhay sa araw-araw. Ayan. Sabi niya ay, ang dementia ay hindi isang normal na bahagi ng pagtanda. Ayan, hindi daw po pala ito normal. Ito ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina ang kakayahan ng utak sa pag-iisip, pag-alaala, pagdedesisyon, at minsan pati sa pagsasalita at pang-araw-araw na gawain. Ayan. True enough, sa case ng tatay ko, nakita ko ang sigla niya sa loob ng maraming taon hanggang siya ay mag-60. Today ay 75 na si Daddy at nakita ko na mula nung bata ako hanggang mag-60, hanggang bago mag-70, napakasigla niya pa. Napakasigla. Napakalakas, napakakisig. Lahat, marami siyang nagagawa. Ayan. Pero nung nangyari yun sa kanya, nung nag-pandemic, maaring isa sa dahilan, hindi natin proven ito, pero isa sa dahilan siguro dahil bumagal ang takbo ng buhay noon dahil kailangan na nandun lang tayo sa bahay, yan, kailangan naka-quarantine lang tayo or nasa bahay lang tayo. Kaya siguro doon, yung sobrang sigla mo sa buhay, sobrang dami mong ginagawa, tapos biglang tumigil ka, pwedeng yon ay isa sa mga factors na pwede natin i-consider. Mga karaniwang senyales ng dementia. Una, madalas makalimot ng mga bagong impormasyon. Mga bagong impormasyon na kailan lang ay nasabi sa kanya or nasabi niya or nabanggit niya o nalaman niya pero nakalimutan niya kagad. Ito yung mga tinatawag na short memory core. Kasi iba rin yung long-term memory. Ayan. So, ito yung mga nakaraan lang or kailan lang or talagang bagong-bago pa pero nakalimutan na agad. Ayan. Number 2, paulit-ulit na nagtatanong ng parehong bagay. Paulit-ulit na tinatanong ang isang impormasyon kahit na nasabi mo na sa kanya kung ano yung bagay na yun.
Number 3, naliligaw kahit sa pamilyar na lugar. Ayan, naliligaw kapag, alam mo yung, dati naman siya doon. Doon naman siya talaga nakatira. Doon naman talaga ang parut-parito niya, sa jeep. Nakasakay siya. Ayan, parang hindi na familiar sa kanya yung mga nakikita niya. Alam niyo, minsan nakakaramdam ako o nakakaranas ako nito. Ako, sana mapigilan pa. And kaya po pinag-uusapan natin to dahil ito ay seryosong bagay na kailangan natin pag-usapan para matulungan natin ang bawat isa. Mismo sarili ko rin po dahil syempre ang aking ama ay nagkaroon ng ganun. So may probability or possibility na makuha ko din or sino man sa mga magkakapatid o mga kapatid ko. Yan. So number 4, nahihirapang maghanap ng tamang salita habang nagsasalita. Nararanasan niyo ba yan? Halimbawa, meron kang sinasabi, anak, alam mo ba ganito, ganyan, ganyan. Nasabi mo ng mabilis ang isang bagay, pero yung huling salita, yung pinaka-blanco na salita, doon ka talaga blanco. Halimbawa, alam ba, nagpunta ako doon sa bayan, pumunta ako sa office ng ganito, nakausap ko at marami silang sinabi sa akin. Kaya lang, hindi pa ako nakakakuha ng ganitong requirement kasi, alam mo ba, napakadaming tao doon sa blank. Ayan, hindi mo na maalala kung ano yung huling word na dapat mong sabihin. Maaring ito ay lugar, pangalan ng tao, pangalan ng isang bagay, isang impormasyon na hindi mo matukoy dahil ang utak natin ay umiikot. Ayan. So sana kayo po dyan, bantayan nyo yan sa inyong sarili, sino man sa inyong magkakapatid, magkakapamilya, magkakamag-anak, ayan, magkakaibigan. Tulungan natin ang bawat isa. Number 5, nakakalimutan ang mga importanteng petsa o gawain. Ayan. Kaya minsan or madalas dito sa episode natin, sa mga videos natin, lagi ko, kung hindi nyo napapansin, palagi kong sinasabi na sana po lagi kayong mag-journal, mag-daily activity, writing kayo or diary. Kasi napakahalagang bagay ito. Kapag hindi mo na maalala ang isang bagay, yung journal na yan ang magpapaalala sa'yo kung ano ang ginawa mo noong mga panahon na yun at ano yung mga gagawin mo sa bawat araw para wala kang ma-miss out. Napakahalaga ng journal, lalo na sa age natin na 50s or bago pa mag-50s, especially sa mga 50s na papunta ng 60s or nasa 70s na. Ayan. So itong episode na to, napakaganda po nito. Kaya sana po tapusin nyo hanggang dulo. Katapos po kasi ng mga signs, ayan, sasabihin din natin ano yung mga makakatulong para ito ay ma-prevent or wag mag-progress into talagang dementia. Okay. So, nakakalimutan yung mga petsa o importanteng mga gawain. Yan ang number 5 natin. Number 6 naman, hirap gumawa ng mga simpleng desisyon. So, ang hirap gumawa ng mga simple tasks or mga decision. Ayan, napakahirap niya, no? Kapag hindi ka na makapag-desisyon. So, yan yung signs na talagang kailangan mong uminto at kailangan mong i-acknowledge kung nangyayari na yan sa'yo, kailangan magpa-check up para mas mabilis nating malaman at makita or talagang ma-confirm kung talagang kayo ay dumadaan na sa dementia or nagsisimula na ito sa iyong buhay. Okay, ito, number 7, nalilito sa oras, araw o lugar. Ayan, nalilito sa oras, araw o lugar. Napakahalaga pala nito kasi pag hindi mo na alam yung mga bagay-bagay na yan, maliligaw ka at syempre pa, malilate ka kung ano yung mga tamang mga pinag-usapan nyo ng, halimbawa, makapag-usap ka sa kaibigan mo. Anong oras, anong araw, at saang lugar. Ayan, importante yung mga mahalagang impormasyon na yan. Okay, number 8 naman, pagbabago sa ugali o personality o personalidad ng isa. Kung ang isa ay napakabait, napaka-active, napakasigla, tapos biglang unti-unti,
nagbabago na. Nagbabago ng isa. Hindi dahil sa gusto niya yun, kung hindi, ayun yung nangyayari sa kanya. Without her knowing or realizing na yung pala yung dinadaanan niya na. So, bantayan natin ang ating kapamilya, kamag-anak, kaibigan, or sino man na malapit sa atin kung kayo po ay nakakita ng mga ganyang pagbabago. Ayan, number 9, nawawala ng interes sa mga dating hilig. So, yung dati mong paborito, ayaw mo nang gawin. Or parang nawawalan ka na ng gana. Hindi dahil sa tamad ka or ayaw mo nang gumawa, kundi yun yung nararamdaman mo. Yun na ang nangyayari dito sa utak ng isa. At number 10, hirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng paghawak ng pera o pag-inom ng gamot. Ayan. So, yan yung 10 mga signs. 10 pa lang yang na sabi natin. So, kailangan natin bigyang pansin yan doon sa mga katabi natin, kapamilya. At lalong higit sa ating sarili. Kailangan bigyan natin yan ng pansin. Pero, ang magandang balita, hindi lahat ng pagkalimot ay demensya. Minsan, normal lang daw ito. Dahil minsan, sa dami ng nasa isip natin, sa dami ng nasa plate natin, ayan, nakakalimot tayo ng pangalan. Minsan, ayan, kung saan natin nailagay yung susi. Minsan kasi meron tayong tinatawag na, alam mo yung be now. Ayan, be now. Ibig sabihin, kung ito yung nangyayari sa iyo ngayon, ito ang interest mo at ito ang focusan mo. Or i-focus mo ang brain mo, ang time mo, ito yun. Para pagka meron kang naalala, alam mo, di ba? Or pag may nakalimutan ka, alam mo na ito yung nangyari nung time na yun, dito ko nilagay yun eh. Ayan. So, be now is something na konsepto ng pagiging naroroon ang isip mo, ang puso mo sa isang moment na yun. So, wala kang ibang iniisip kung hindi, ano ka lang. For example, meron kang kaibigan, no, nagkakwentuhan kayo. Huwag mong huwag mong alisin yung isip mo at puso mo dun sa kinikwento niya. Huwag mong paliparin ang iyong utak, ang iyong, di ba? Alam mo yung, meron tinatawag sa yung imahinasyon or anumang bagay na meron dyan. Huwag mong paliparin ang iyong utak. Kung hindi, be now, listen, and then listen attentively. Focus on what is happening para hindi ka makalimot kung ano man yung sinabi, ano man yung mga nangyari, ano man yung mga detalye ng moment na yun. Yan. Ganda, di ba? Okay. So, yan. Sa dementia naman, mas malala at mas nakakapekto ito sa pang-araw-araw na buhay. So, kailangan natin na magsumikap, alamin ang lahat ng mga signs na yan, at ito na. Ito talaga ang topic natin. Kaya kailangan nating paghandaan na malaman kung ano ba ang makakatulong para ang mga senyales na ito o ang nagsisimulang senyales na ito ay magbago or wag mag-progress or wag matuluyang maging dementia sa ating buhay. Ayan. Okay. So, meron ditong mga ilan na mga introduction. Pero meron tayong topic talaga na 10 na ibibigay natin. Medyo mahaba po tong video na to, pero sana tapusin nyo para sa ating masayang kwentuhan at pagtutulungan sa ating buhay. Sabi dito, maglakad or mag-exercise araw-araw, makakatulong yan. Kumain ng prutas, gulay, isda at mga whole grains. Ayan. Matulog ng sapat. Topic din po natin yan at meron din po akong video tungkol sa pagtulog. Pero may topic po tayong bago para makatulong sa atin ng maganda pa ang ating tulog. Mas maging maganda pa ang ating tulog. Ayan. Magbasa at mag-aral ng mga bagong bagay. Makipag-usap at makisalamuha sa iba't ibang mga tao. Kasi while you are entering into social life, different people na yan, o maraming iba-ibang tao na yan, nakikita mo ang kanilang buhay, na tututo ka sa kanila, paano nila na pagtagumpayan ang mga bagay-bagay. Mahalaga ang social life. Totoo yan.
Ayan, kontrolin ang blood pressure at diabetes at cholesterol. Ayan, napakalaking bagay pala nito. Iwasan din ang paninigarilyo at sobrang alak. Okay, so lahat ng mga yan na nabanggit natin ay napakahalagang maging, alam mo yung point of preference para maiwasan ang mga bagay-bagay. So ngayon, ito na ang main topic natin. Ang haba ng introduction ko, ha? Introduction pa lang yan. Okay, so ito na yung 10 paraan. Nabanggit ko na yung 10 kanina na pwede, or 8 yata yung nabanggit ko, pero ito na po ang main topic natin sa araw na to. Dahil narinig na natin yung mga 10 senyales na ang tao ay papunta sa isang kalagayan ng demensya. Ito naman ang 10 mga paraan na pwede maiwasan ang demensya. Okay, so number 1, panatilihing aktibo ang utak. Panatilihing aktibo ang utak. Magbasa ng libro. Sumagot sa mga puzzle. Matuto ng mga bagong skills. Ayan. So tayo ay huwag magpahuli. Kailangan matuto tayo ng mga bagong skills. Lalo na yung mga nangyayari sa media. Ayan. Sa digital world. Online world. Ayan. At mag-aral ng mga bagong hobby. Ayan. Kung kayo po ay nasa kalagayan, pwede po kayong magsimula muli ng badminton, bowling, ayan, mag-zumba. Ayan. Pwede po kayong magsimula ng mga hobby like gardening, mag-volunteering. Ayan, meron po akong isang video na kung saan ayan, pwede nyo po yung gawin, yung mga suggestions na mga hobbies, pwede nang maging hobbies, pwede pang pagkakitaan. Ayan. Okay, so yan yung number 1. Number 2 naman, ayan, sabi dito, mag-exercise regularly kahit na 30 minutes lang. At ito ay nakakatulong, lalo na yung paglalakad-lakad. Ayan, sa araw-araw nakakatulong ito sa pagdaloy ng dugo papunta sa utak. Ayan, yung circulation ng dugo natin mula ulo hanggang paa, mula ulo hanggang paa, paa hanggang ulo. Kapag maayos ang circulation ng dugo, yan, maayos din dumadaloy ang ano yung mechanism? Tama ba yun? Mechanism or chemical reaction sa ating utak. Ayan. So, syempre pa, kapag maayos ang daloy ng dugo, maayos din tumatakbo. Diba? Mechanical activity ng utak natin. Ayan. So, number 2 na yan. Number 3, kumain ng masusustansyang mga pagkain yan. Alam na natin yan lahat. Tumatanda na tayo, kaya dapat alam na natin yan. Ayan. Masusustansyang pagkain gaya ng prutas, gulay, isda, whole grains. Yan. Nabanggit na natin ito kanina. At mga nuts. Subukan yung iba-ibang nuts. Like peanut, almond nuts, walnuts. Ayan. Macadamia nuts, cashew nuts. Yan. Lahat ng mga nuts na yan available sa market. Pwede kayo sa supermarket or pwede rin kayo sa online market. So lahat yan ay subukan natin. Lahat ng pwedeng mga beneficial sa atin ng mga pagkain, yan, subukan natin lahat yan para ma-prevent natin ang dementia. Okay, so number 4, kontrolin ang blood pressure. Mas mataas ang blood pressure, mas mahirap, at ito ay very risk talaga. Risk factor ito sa dementia, ng dementia. Ayan. So, kapag alam mong pagod na pagod ka, tigil. Diba? Kasi, alam mo yung habang ikaw ay napapagod, lalo kang tumataas ang yung blood pressure. So, kailangan mag-relax, mag-inhale, exhale. Ayan, makakatulong yan para ikaw ay, alam mo, kumalma. Kumalma ang blood pressure mo, kumalma ang organs mo, kumalma ang buong sistema ng katawan mo. Napakahalaga niyan. Bantayan mo ang blood pressure mo. Kasi, hindi lang ito para sa utak, kundi para rin sa puso. Napakahalaga niyan. Okay, number 6, matulog ng sapat. Dati, ang suggestion ay 8 hours.
matulog ng sapat mula 7 hanggang 9 hours sa gabi. Napakalaking bagay nito kasi ito ay nagre-replenish ulit ng magandang sistema ng ating daloy ng dugo. At ganun din, kapag napapahinga ang utak, diba? Parang computer yan. Pag ikaw ay nag-shutdown na muna dahil gabi na, kinabukasan, nagre-restart ulit. Gaya ng computer, magre-restart din ang katawan mo. Magre-restart ang utak, ang lahat. Ang hindi lang tumitigil ay ang puso. Ayan. So, alam na natin yan. Okay, next naman ay, ayan, targetin natin ang 7 to 8 or 9 na oras ng pagtulog natin para makapagpahinga at makapag-repair din ang ating utak. Totoo, dapat nating bantayan ang ating pagtulog. So, kahit na hindi ka pa inaantok, mag-set ka ng time na dapat nakahiga ka na. Yan, sinasabi ko nito sa sarili ko. Ayan, talagang ongoing process ito sa akin. Kasi kailangan natin ipahinga ang ating buong katawan, lalong-lalo na ang utak natin. Yan, at syempre pag nagpapahinga ang utak, wala siyang signal na binibigay sa anumang organs na, halimbawa, pwede niyang sabihin, o tunawin mo to kasi kumain ka. Or ikaw, kailangan mong pakinggan itong music na ito, maganda to. Ayan. So, yan yung mga signal ng utak na dapat ipahinga kasi kailangan niya talagang magpahinga. Mag-shutdown muna, saglit, at kinabukasan ulit ang restart niya. Ayan. So, kailangan maging aware tayo na kailangan natin ng masarap at mahimbing na tulog. Ayan. Yan ang topic po natin na susunod pagkatapos po ng video na ito. Number 7 naman, manatiling socially active. Makipag-usap sa pamilya, sa kaibigan. Ayan, magkaroon kayo ng coffee time with your family or your friends or relatives. Ang pakikisalamuha ay magandang ehersisyo sa utak. Number 8, ayan, yung pakikipag-usap, pakikisalamuha sa mga tao, iba't ibang uri ng tao. Yan, natututo tayo kasi sa kanila, nakaka-adapt tayo sa kanilang mga pinagdadaanan. Kapag nakwento nila ito, natututo tayo na ganun yung ginawa nila, pwede mo rin gawin para mas magaan. Yan. At syempre, pag nasasabi natin yung ating saloobin sa isang tao, gumagaan din ang ating pakiramdam. At syempre, pag sila naman ang nagbibigay din ng mga kwento na nakakapagpagaan ng puso, ayan, gumagaan na yung kanilang nararamdaman, nakakatulong ka sa kanila na pinapakinggan mo na sila, natututo ka rin sa kanila at nakakatulong ka rin sa kanila para gumaan din ang kanilang pakiramdam. Ayan, yung pakikipag-usap sa tao, pakikisalamuha, kasi ang tao ay nangangailangan ng tulong. At nabanggit ko na rin to na no man is an island. Everybody needs somebody. Everybody needs someone na makakatulong sa kanya. Aside from having a family, a partner, a wife, or husband, ayan, syempre iba rin yung may iba kang tao na nakakausap kasi alam nyo na yung dynamics sa family, alam nyo na kung ano yung galawan sa iyong pamilya, yung mga nararamdaman ng anak mo or ng asawa mo. Ayan, kung sino man yung members ng family, alam nyo na rin yan. Pero hindi natin yun minamaliit. Dahil alam na natin yun, iba rin yung may ibang tao tayong nakikita, nakakausap, nakakasalamuha dahil natututo tayo sa mga taong yan na palagayan din natin ng loob or natututunan natin kung paano na nila hinaharap ang buhay-buhay din sa araw-araw. Malaking bagay yan. Kasi yan ay na-absorb lahat ng ating utak. Okay. Eto, napakaganda nito. Para sa mga matitigas ang ulo. Naku. Number 8, huwag ka nang manigarilyo or iwasan ang paninigarilyo. At labis na pag-inom ng alak. Parehas kasi itong dalawang ito na maaaring trigger na masira agad ang ugat ng cells sa utak. Ayan, pag-inom ng alak at paninigarilyo.
Mabilis pala yan mag-damage ng ating brain cells. Alam na rin naman nating lahat yan. Kaya lang maraming matitigas ang ulo. Dalawang bagay lang yan. Minsan, nagkikwento lang ako sa isang malapit din na member of the family. Sabi ko, kapag po palagi nating pinipilit yung isang bagay na hindi na pwede sa atin, dalawang bagay lang yan. Ma-hospitalize ka or ma-Saint Peter ka. Alin dun sa dalawang yun ang gusto mong mangyari sa'yo? Pag-isipan mo yan. Dahil kapag hindi mo dinisiplina ang sarili mo ngayon pa lang, alam na. Saint Peter or hospitalization? Buti sana kung meron kang HMO, na paghandaan mo na ba yan lahat? At bago po ang lahat, sana mapanood nyo po itong episode na ito or video na ito at video rin na ito kasi makakatulong yan sa paghahanda ng buhay natin na mas masaya pag retired na tayo or retirement age or time na tayo. Okay, so number 10, finally, number 10 na tayo. Bawasan ng stress. Ayan. Nanginig na yung video ko. Sorry na. Bawasan ng stress at subukan ang laging pagdarasal at pag-meditate at ang gratitude at malalim na paghinga. Ayan. Pag-inhale at exhale. Ayan. At yung mga gawaing nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa isip. Kayo ba ay madalas na nagbabasa ng libro? Ayan, magbasa ka na rin ng mga libro. May mga suggestion ako. Eto, suggestion ko yan na basahin mo para ma-enhance pa ang ating or ma-sharpen pa ang ating brain or ang ating utak. Kung ayaw mo naman ng libro na yan or mga libro na yan, pwede rin naman ito. Kasi habang nagkakaedad tayo, kailangan natin ng 48 Laws of Power. Ayan, makakatulong din yung video na yan para ikaw din ay pagsimulang muli na reinvent ang iyong sarili. Ayan. When it comes to reinvention naman ng sarili, may video rin ako niyan. Ayan. So, itong channel na ito ay hindi lamang para sa, alam mo yun, isang topic sa buhay. Dahil 50s na tayo, broad ang topic na pwede nating pag-usapan. Pwedeng health, lifestyle, mga hinaing natin sa buhay, mga experiences natin na nakasakit sa atin, pero nakapagpabangon sa atin. Iyan ang topic natin dito sa ating channel. Kaya bago po ako magtapos, sasabihin ko lang po na paki-like, share, at subscribe po sa channel na to para sa mga ganitong makabuluhang mga kwentuhan. At hindi lamang to kwentuhan, kung hindi mga information na makakatulong sa bawat isa. Para matulungan natin ang sarili natin na huwag dumating sa punto na tayo ay nagkaroon na ng ganitong sitwasyon. Or alam mo yung pakiramdam na hindi na natin pwedeng ibalik. So ngayon pa lang, ganito pa lang kaaga, isipin natin o i-consider na natin disiplinahin ang sarili natin. At itong tips na 10 na to, or 10 tips na ito ay makakatulong sa atin na maiwasan or kahit paano talagang wag mangyari na magkaroon tayo ng dementia. Kaya ang buhay natin ay napakahalagang alagaan. Madalas nating sabihin na you only live once. Marami ng beses kong naririnig ito. Dati hindi ko pinapansin tong quote na ito. You only live once. Enjoy life. You have to bring all the best in you while you're still young. Tama naman. Naniniwala ako na habang bata pa tayo sa age na 50s, kung ano man yung mga regrets natin noon, hindi na natin yun mababalik. Pero kung ano yung ngayon na pwede natin gawin sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating kalusugan, gawin natin ang lahat. Dahil napakahalaga na ang buhay na binigay sa atin ng Diyos ay isang regalo na dapat ingatan. At habang nabubuhay tayo, ang regalo na ito ay kailangan natin gamitin para magkaroon pa ng mas masayang buhay, una,
Pangalawa, makabuluhang layunin pa. Bakit pa tayo nandito? Ibig sabihin may purpose pa tayo, may layunin pa. Ano pa yung mas deeper meaning ng buhay mo? Or deeper purpose ng buhay mo? Kung hindi mo pa yan natutuklasan, matutuklasan mo rin yan. Pero, dahil nandito ka sa channel na to, talagang habang pinapanood mo ang mga videos na ito, na naibigay na natin o na-post na natin, pwede mo lang isa-isahin yan para malaman mo na napakalaking bagay pala at masaya pala na mag-join sa channel na ito or mag-follow sa channel na ito. Kaya maraming po salamat sa lahat ng yan kasi talagang ako po bilang isa na naging guro sa 9 na taon ng buhay ko, natutunan ko na hindi man ako naroroon sa malaking eskwelahan or malaking lugar na kung saan pwede pa na magturo. Nandito naman ako sa University ng YouTube para mag-share kahit paano ng mga bagay na pwedeng makatulong sa ating mga viewers. Marami pong salamat, nakikinig kayo kahit paano at sumusubaybay sa channel ito. Thank you po. Palagi pong sinasabi, hindi ko po makakalimutan na para hindi rin po tayo magkaroon ng demensya, maging masigla tayo, maging aktibo sa buhay, mag-exercise. Lahat po ng nasabi sa atin sa 10 tips na yan ay kailangan nating gawin. Or else, ayan, mamimili tayo, hospitalization or St. Peter. Ayan po, nako, minsan nakakatawa pero ang totoo, ito ay mga katotohanan ng buhay na dapat nating harapin dahil ito ay totoong nangyayari sa ating buhay. Nako, thank you so much po. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan ang ating vitamin supplements, mga maintenance. Magkaroon po ng masarap na tulog araw-araw. 7 to 9 hours every night para sa repair ng ating brain o ng ating utak at hindi tayo magkaroon ng mga signs ng dementia. At syempre pa, bago ang lahat, bago po ako magtapos, nais ko pong sabihin, maraming pong salamat sa lahat po ng mga binibigay niyo pong panahon para panoorin po ang channel na ito. At salamat po dahil po sa inyo, nag-grow ang channel na to. Sana po patuloy niyo akong tulungan para mag-grow ang channel na ito. At ganun din po, maraming pong salamat sa lahat po ng mga bagay na inyong talagang oras pala, hindi pala mga bagay, oras na binibigay nyo para kami po ay inyong panoorin. At sa huli, magpasalamat po tayo sa taas kasi siya lamang po ang nagbibigay ng buhay at siya rin po ang may karapatan din ano man ang pwedeng mangyari sa ating buhay. Yung gratitude natin sa araw-araw, thank you po. Thank you po. Thank you po sa inyo. At ito ay magkakaroon ng chance or pag-asa tayo na maging lahat po tayo ay stay maganda inside out. God bless po. Bye-bye.